Hello mga kaminang! Usapang gulay tayo ngayon at ang ating bida ang palaya. At karamihan sa atin, kapag ito na ang ulam o nakahain sa ating hapagkainan, ay nako, aatras na yan. Kaya mga kaminang, tutok na kayo dito sa ating video dahil ituturo ko kung paano mabawasan o matanggal yung pait dito sa ating ampalaya. Interesado ka na bang malaman? Samahan mo na ako sa aking kusina at mag-umpisa na tayo. Welcome to Minang's Kitchen. Ito yung unang step na gagawin natin. Maglagay ng tubig sa isang malaking bowl at ilagay ang ating asin. Haluin ninyo hanggang sa matunaw ito. Sunod naman, hihiwain natin yung ating ampalaya ng pahilis o padayagonan at medyo manipis. Kung gusto nyo ng mas manipis pa dito, ay pwedeng-pwede. Ihulog natin dito sa ginawa nating solusyon yung mga hiniwa nating ampalaya. Tapusin lang natin yung paghihiwa dito sa ating ampalaya at pagkatapos ay ilagay natin dito sa ating bowl. Hahayaan lang muna natin yan na nakababa dito sa ating solusyon for 30 minutes to 1 hour. At habang nakababad yan ay maghiwa na tayo ng iba pa natin kailangan. Pagkatapos ay pwede na nating umpisahan ang ating pagluluto. Unahin muna natin pakuluan itong ating baboy na gagamitin natin sa pag-isa. Hiniwa ko lang ito ng maninipis. Iligay nyo yan sa kawali, pagkatapos ay buhusan ninyo ng tubig. Ilagay ang takip at buksan natin ang ating kalan sa medium flame. Pakukuluan natin yan ng mga 10 to 15 minutes. O kaya hanggang sa matuyuan na yan o mawala na yung tubig. At habang pinapakuluan natin yan, ay pwede nyo yan haluin kahit mga 1 o 2 beses. At habang inaantay natin yung ating baboy, puntahan muna natin yung ating binabad na ampalaya. Ipiga-pigain natin yung ating ampalaya para sumama yung pait doon sa ating tubig. Huwag nyo lang siya masyadong pagkadiinan para hindi rin ito malasog. Katapos ay banlawan nyo yan ng 2 hanggang 3 beses. Ngayon, kung mas preferred nyo talaga yung less yung pait, diinan ninyo yung pagkakapiga ninyo. Yun nga lang, medyo malalasog o lalambot yung ating ampalaya. Ako naman, mas preferred ko yung meron akong nalalasahang pait at gusto ko rin ng crunchy. At this point, malambot na yung ating baboy at wala na ding tubig. Halu-haluin nyo yung ating baboy para hindi ito masunog. Pagkatapos ay maglagay tayo ng mantika. Prituhin natin ito ng mga 2 to 3 minutes o kaya hanggang maging light brown or mag-brown. After nyan, itatabi muna natin sa isang gilid yung ating napritong baboy. Pagkatapos ay magigisa na tayo. Magdagdag kayo ng mantika kung kinakailangan. Ilagay na yung ating pinitpit na bawang. Isutay natin ito hanggang maging light brown at lumabas na yung kanyang aroma. Sunod nating ilagay yung ating hiniwang sibuyas. Isutay naman natin ito hanggang maging translucent. Sunod naman nating ihulog yung ating hiniwang hinog na kamatis. Igigisa naman natin ito hanggang lumambot at malata, siguro mga 2 to 3 minutes. At habang inaantay natin ito, maglalambing muna ang inyong minang. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa Minang's Kitchen, i-click mo na yung subscribe button and notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang videos. Kapag okay na yung ating kamatis, sasama na natin sa gisa yung ating piniritong baboy. Haluin nyo lang yan ng saglit at pagkatapos, titimplahan natin yan ng patis. Haluin nyo lang yan ng mga 30 seconds to 1 minute o kaya hanggang sa umamoy na yung ating patis. Pwede na nating ilagay yung ating miso. Medyo igigisa muna natin ito, siguro mga 2 to 3 minutes. After nyan, pwede na tayo maglagay ng tubig. Haluin natin yan at i-deglaze natin yung ating kawali. Is-isin ninyo yung mga dumikit na flavorings dun sa ating kawali kasi additional flavor ito dun sa ating niluluto. Pagkatapos ay antayin natin ito na medyo kumulo. I-simmer natin ito na mga 2 to 3 minutes. Pagkatapos ay pwede na nating ilagay yung ating ampalaya.
Bigyan ko kayo ng tip mga kaminang. Pagkalagay nyo ng ampalaya, huwag nyo yan hahaluin. Para kung sakali meron pa yan natitirang pait, hindi hahalo dun sa ating sabaw. Ayusin nyo lang yan at medyo ilubog-lubog nyo dun sa ating sabaw para pantay lang yung pagkakaluto. Simmer nyo yan ng mga 2 to 3 minutes nang hindi na tinatakpan. Pagkatapos ay haluin nyo ng mga ilang beses pero marahan. At panghuli, tikman ninyo yung inyong niluto. Ngayon, i-adjust ninyo according sa inyong panlasa. Kung kulang sa alat, ay dagdagan ninyo. Ako, nagdagdag ako ng kaunting asin at naglagay din ako ng paminta. Haluin nyo lang ulit yan ng marahan at pagkatapos ay patayin na yung apoy. Ito na mga kaminang, luto na ang ating ginisang ampalaya sa miso. Kaya atin na itong ihain kasama ang ating mainit na kanin. Okay, kain na!